para maging totoo yung saksakan at saka yung snatching, kailangan makita ni Auntie Claire. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Bakla, yung sa Korean, nag-notify na sila sa lahat ng mga Koreano dito sa Pilipinas na it's not safe here. We are also being reported in South Korea na hindi na safe dito sa Pilipinas. Pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po daw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob. Pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Unasan. Okay. Yung pati na patuloy yung suportahan yung magaling niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Nakakaloka. Nakakaloka. Ine-endorse daw ni PRRD si Kerubin at saka si Gringo Honasan. I would like to know the reaction of Inday first. Kasi sa statement naman ni Inday, sinasabi ni Inday na wala naman talagang basbas ni PRRD, si Amy at saka si Camille Villar. Yun yung sabi niya. Si General A. Kerubin ay ang behind ay si Ramon Ang. Do your deep research about his backer in entering politics. Oo, mag-ano muna tayo, tingnan muna natin kung ano mga sasabihin ng mga magkakapatid. Yung mga ayaw kay Amy at Camille, mapupunta kay Kerubin at Honasan. Feeling ko nga ganun ang mangyayari. Pero kung masyadong malayo si Kerubin at Honasan, doon na lang ako kay Villar at Amy. Anong nangyari sa father and daughter? Well, that's the question. Yun din ang isa pa. Sabi ni Magda, I'll go for tatay, nadali na tayo dati, nakinig father knows best. Oh well, ganun talaga, kung naniniwala ako ng next president si Inday, I'll follow her choice, sabi ni Reddy. Ako, very likely, hintayin ko muna yung reaction ni Inday. Pero what is the stats ni Kerubin and Honasan? Striking distance ba? Yun nga, malayo eh. Malayo. So tingin ko, baka ang mangyari dyan, if you trust Inday, you follow her choice. If you cannot find it in your heart to vote for Amy or Camille, then you go to Honasan and Kerubin. Nakaka-disappoint dito si PRRD, hindi na lang nag-focus sa PDP candidates, nag-endorse pa ng iba. Magtanong tayo, hindi natin alam. Ako, Honasan isa, tapos Amy or Camille. Sabi ni Emeline Bandales, ganon. Yeah, that is an option. Pwedeng biyakin yung Amy and Camille. One half na lang. Pair Amy with Honasan. Yan yung ano ko eh, yan yung choice ko nung una, nung akala ko hindi i-endorse si Camille. Amy and Honasan. Sabi ni Edwin Hamora, I think we need to consider the winnability of Honasan and Kerubin. You also have to realize that PRRD might be lacking info. Sabi ni, Mahal na Reyna. Actually. Kasi nasa loob na si nasa loob na si PRRD niyan eh. Yung kung sinabi niya yan. So, tingnan natin. Kasi baka naman mag-usap tong mag-ama. Honasan kasi voted for conviction ni Corona eh. I cannot trust anyone who voted guilty doon. Totoo. So, nakakaloka. Mas strategic talaga Amy and Camille. Piliin eh. Strong backing si Camille. Si Amy, until now, lumalaban for PRRD. Sabi ni Mama Nia. Totoo rin naman. And, actually, si Inday yung nandito. Yung 10, wala naman tayong tatablahin sa 10 eh. Yung 10 pa rin yan. Solid na yan. 'Di ba? Wala ka naman tatablahin doon. But, yung endorsement ni PRRD, belated na endorsement niya, I have to know what Inday thinks about it. Sabi ni Carlex, basta ako no to Kerubin, nakipag-alyansa na yan sa Dilawan at CPP, NPA, NDF. Sabi ni Henny Pat, check nyo muna kung asan yung plus 2 ni PRRD, si Sara ang malalagay sa alanganin. Ayaw ko kay Camille, wala siyang pake sa mga Bria scam. Daming reklamong buyers nationwide, nagtapon lang kami ng pera. Sabi ni Mercado Karasik. Para sa ikatatahimin na ng DDS, yung kay tatay, lahat ng PDP 10 naman yon. Yung kay Inday, 2 lang naman. So, yun na lang, at least nagbigay na rin ng gusto nila, sabi ni Inday ako. Actually, that would be the best compromise, ganun.
10 plus 2, yung 10 na ano, actually settled na ako dun eh. Kasi strategy-wise, talagang marami siyang ina-address na issue on strategy. Kagaya ngayon, yung alyansa nagbibitak-bitak na. 'Di ba? Nagbibitak-bitak na yung alyansa. Si Pacquiao, parang ang ine-endorse ni Pacquiao panay PDP candidates. 'Di ba? Si Bato, si Bongo, si Marcoleta, in-endorse niya yata si Abalos ni Manny Pacquiao. Kaso that PRRD statement will diminish Camille and Aime's votes, sabi ni MRE. Yeah. For sure. Kung ang stand dito ni Inday, she's going to explain and speak up doon sa choices niya. So we can actually see that it is Inday fighting and pushing back. And if that is the case, I am going to support her. Kasi the last thing I do is to, alam mo yun, naiwanan si Inday. That's the last thing I want to do. So kung ilalaban ni Inday yung choice niya, I'd probably go Inday all the way. I will go for Inday all the way. Ganon. So, suportado naman natin yung 10 na PDP laban ni PRRD and you have plus 2. Diba? So, I think, it's all the support that I can give and the one that can actually make a huge impact dun sa boto ko. Kasi, ever since naman, ang gusto nating lahat ay impact vote di ba? Ayaw natin na bumoto-boto lang dahil because gusto natin matahimik yung utak natin na binoto natin ito, ganyan-ganyan. It's not really about that. This is really cold-blooded voting. High impact vote. Yun talaga yung hinahabol. So, ako, sa totoo lang, dun ako sa high impact vote. Yung meron talagang result, meron talagang tulong, yung most strategic, I will go for that kind of voting. Mix and match na lang, sabi ni Alas Copas. Ayun, kung manalo ba si Kerubin, boboto ba siya for Inday sa impeachment? Dilaw yan, sabi ni Victor Marie. Oo nga kaya nga, I also want to know, ako talaga, Kerubin was never an option for me. As in Camille was never an option for me. Para sa akin, PDP na lang or si Honasan na lang sa akin. Dapat mag-resign na si Robin sa PDP kasi endorse niya si Tol Traidor. Nakakatawa si Robin. Pero alam mo, may value yan yung mga ginagawa ni Robin at saka nila Inday. Winawasak talaga nila yung alyansa. Sabi ni Nice, in denial pa rin ako. Gusto ko pa rin isipin na napag-usapan nila Inday, Robin at PRRD lahat ng ito when they visit him, sabi ni Nice. Yung endorsement ni Robin kay Tol, well, medyo malakas malakas makapraning yun sa part ng alyansa. So, kumbaga, may value naman yun. Well, I do not support that decision of Robin altogether. Ba't may endorse yan si Tol? Ganyan. Pero isipin ninyo, kung ikaw nasa alyansa ka, tapos si Robin, endorse niya si Tol, ano isipin mo? May mga naglalaro. Dismantle and assemble. Agree. May mga naglalaro ng piko. Sabi ni Lynn Jen, I thought Joey, sino i-endorse ni PRRD? Dun ka, just asking. Okay, para hindi kayo naglalagay ng sinabi ko sa bibig ko. Endorsed by PRRD, hopefully VPIST. So yun po yung sabi ko. Endorse po ni Inday Sara or endorse po ni PRRD and hopefully endorse din ni Inday. Kasi si Inday nung una sabi niya hindi siya mag-e-endorse. October 2024 pa lang po, nung nagtatawag ako ng Dutertista vote, ng block voting ng mga Duterte supporters, ang consideration ko na doon, choice ni VP Inday at saka ni PRRD. Sabi ni LDC, hindi ko pa rin talaga gets why Robin endorsed Tolentino. Parang mas kaya ko pa to go for Aimee than Tolentino. Oo naman, kasi wala namang nagawa si Tolentino ng bongga para sa mga Duterte no? Kasi si Aimee kahit paano meron. Pero yun nga ako rin hindi ko naiintindihan yung decision ni Tolentino. Pero ang value kasi niya, kung ikaw nasa alyansa ka, tas nakita mo in-endorse ni Robin si Tolentino,
what is going to be the impact of that? Pwede ba, Miss Joey, isa sa in-endorse ni VP at PRRD? Go! Tingin ko wala naman talo yun kasi in-endorse naman ni in-endorse naman ni PRRD yung isa, in-endorse naman ni Inday yung isa. Di accommodated pareho. I would also like to believe that the Dutertes are exposing the cracks of Alianza by showing people how taciturn its members are. You cannot spell Alianza without layas. Content ka na naman ni Julius M. Joey. For sure, Diyos me. Napilitan si Inday mag-endorse dahil sa kidnapping kay PRRD at sa kanyang impeachment trial. That's also what I, that's also what I recon. Na nagbago talaga yung preference ni Inday. Kasi, yun nga kaya nga sa akin, malaking points yung susuportahan ko si Inday. Kasi nga, ito yung Inday na gusto natin eh. Ito yung sumisipa na Inday, yung lumalaban. Hindi yung walang pake. 'Di ba? Ito yung gusto nating Inday, yung lumalaban, yung may pakialam sa impeachment niya. Kasi kung talagang walang pakialam na si Inday, edi hayaan na lang niyang ma-impeach siya, di na siya lalaban. 'Di ba? Lumalaban nga siya, nagdidesisyon, nag-e-endorse siya. So, ibig sabihin, sumisipa siya. So, ibig sabihin, may pakialam siya about the 2028 presidency. Kung ganun yung takbo ng isip ni Inday, suportahan ko siya. Surgical ginawa sa Alianza, limb by limb, sabi ni Afable, ni Francis Afable, true. Pero si Pulong, Honasan at Kerubin din in number. Nauna yan, si Pulong at saka si Baste. Ayan, si Pulong at saka si Baste, nauna sila. I'll still trust Inday. Political career niya, nakasalalay dito. I'm sure she's calculating her move. May alam yan na hindi nakikita ng madami. Correct, at saka kaya nga, with that, magandang makita yung, kasi, like for example, what made PRRD say yung sinabi niya? Kasi nasa loob na siya nung sinasabi niya tong endorsement na to. Is he informed enough to say those kind of things? Ganon. Hindi natin alam. Kaya, hintayin muna natin yung reaction ni Inday. Siguro bago tayo gumawa ng decision about this, hintayin muna natin yung sasabihin ni Inday. Bahala kayo sa +2 ninyo, basta wag makapasok ang Tulfo, Villar, Soto, palitan na natin ang mga to, please lang. Actually, isa sa mga dapat na ginagawa rin natin is to inform everyone not to vote for the Tulfos. Not to vote for any Alianza member, any Alianza candidate. Sabi ni Mike Pack, Miss Joey, is Camille still with Alianza or she totally got out of it? If she did, was it formally declared? Yun nga kasi parang wala pang formal pag-alis sa Alianza. Although, binabanatan na nila ngayon si ino-operate na ngayon ng bonggang-bongga si Camille. Meron siyang reason why she add Amy and Camille. Yeah. Agree. So yun, so tingin ko, sa mga Duterte supporters, hindi ito yung panahon para mag-away-away tayo. Hindi ito yung panahon para, ayan, sinabi ko dapat ganito, ganyan-ganyan, or ganyan-ganyan. Hindi ito yung, this is the time to consolidate. Kaya ako sa totoo lang, hindi ko gets yung mga ibang Duterte supporters na nang aaway, na kulang na lang sabihin na bobo si Inday dahil pinili niya si Amy at saka si Villar. Choice yun ni Inday, bakit ganyan kayo makaarte? So, ibig sabihin, ganyan rin yung tingin nyo kay Inday Sara. So, mag-ingat kayo dun sa mga tao na imbis na mag-usap-usap tayo bilang pamilya, pag-aaway-awayin yung mga choices natin. Maraming ganyan yung mga nagpapanggap na DDS, tapos yung parang, pagka ganito ang pinili nila, ganito sila, ganyan-ganyan. Oo, grabe, akala nila mas matalino pa sila kay Inday. Yun yung hindi ko matake. Lalo na yung mga sobrang nagpapanggap na patay kay PRRD. Ganon, yung talagang, PRRD forever! Ganyan. Yung talagang kumakatodo ng pagmamahal at dalisay na pag-unawa, kala mo talaga. Mas kulang na lang sabihin na bobo si Inday. Talaga ba? Kung ganun yung, sa totoo lang, pagka ganun yung mga linyahan, duda ako doon. Kasi, alam nyo na, sino ba ang galit na galit kay Inday? 'Di ba? Sinabi ko naman na sa inyo. Yung isa dyan, napakalat ng pakalat ang mga kwento, matagal nang kumukubra kay Ma'am Shi at kay Cousin.